Hello everyone, this is the lecture of Inventory Management of IE 310 Operations Management. So in this lecture, okay, after you complete this, you should first conduct an ABC analysis. Second, explain and use cycle counting. Third, explain and use EOQ model for independent inventory and demand. Fourth, compute a reorder point and explain safety stock. Fifth, apply the production order quantity model. 6. Explain and use the quantity discount model. 7. Understand service levels and probabilistic inventory models. Okay? So, una, gaano ba kahalaga ang inventory? Okay? Doon sa ating PDF reference, ang example nila doon is yung e-commerce katulad ng Amazon.com na kung mag-operate ay worldwide. Okay? Kasi sa Amazon.com, napakalaki nung kanilang nilalaan na pondo, okay, para maka-acquire ng mga assets para dito sa kanilang inventory. Kasi nga naman mahalaga na tuloy-tuloy yung mga flow ng mga in-order from suppliers or shops to the customers. So sabi doon na halos 50% ng kanilang total invested capital, no, kalahati ng kabuuang capital ng company is under ng management ng inventory. Okay? So, dito kasi sa inventory, we can never achieve low cost strategy kapag wala tayong good inventory management. Kasi ito yung isa sa mga mahalagang resources na dapat na ma-manage ng isang company. Okay? So, yung objective ng inventory management is to strike a balance between inventory investment and customer service. Okay, kailangan kasi makita rin natin kung ano yung pinaka-optimal na balance or yung optimal number of inventory, okay, doon sa floor na sasatisfy naman yung requirements ng customer. Hindi yung sumusobra or kinukulang. Okay? Next, a firm can reduce cost by reducing inventory. Kasi nga kapag nabawasan natin yung cost ng operation ng company, kung saan yung inventory ay cost yan, isang cost yan ng operation ng company, is directly na nababawasan yung production cost or yung operation cost ng company. Then production may stop and customers become dissatisfied when an item is out of stock. Ayan, ganyan kahalaga inventory. Mawawalan ng customer yung company pag wala silang maibenta or mailabas para sa customer. Sumunod yung functions ng inventory. Okay? So the first function is to provide a selection of goods for anticipated customer demand and to separate the firm from fluctuations in that demand. Okay? So yung mga inventories, okay, kung saan kadalasan nagkakaroon ng fluctuation sa demand is madalas sa mga retail establishments. Kung ano yung uso, yun yung laging nabibili. Kailangan kasi na-adjust yung level ng inventory base doon sa kung ano yung uso or laging nabibili. Okay? So, isang function inventory yan. Next is to decouple various parts of the production process. Ano ibig sabihin nun? For example, yung mga supplies ng isang company nagfa-fluctuate yung presyo niyan. Okay? Kaya yung mga extra inventory ay pwedeng ma-decouple or ma-combine sa production process ng mga suppliers. Ibig sabihin, pwedeng dahil nagbabago yung presyo ng mga raw materials, pwedeng magpagawa. Okay? Or pwedeng connect natin dun sa process ng supplier. Okay? Kung tataasan ba nila yung presyo or bababaan. So, nakadepende na dun sa pagpaprocess nila ng materials na ating in-order. The next is to take advantage of quantity discounts. Ayan. Dahil yung mga purchases in large quantities ay pwedeng mabawasan nga naman yung cost ng goods. Okay? Para sa kanilang dinidelivery. Diba? Or dinideliver. Mas maraming in-order, maraming dinideliver, mas mababa yung presyo per piece doon. The next is to hedge against inflation. Okay? So,
makikita kasi natin kung merong upward price changes, ayan, or downward price changes yung mga resources. Ayan, pag halimbawa mababa yung presyo, o pwede tayong mag-acquire ng maraming resources. Okay, mag-build tayo ng inventory. Pag mataas naman, pabaliktaran. Okay, so yun yung mga functions ng inventory. Next naman is yung mga types ng inventory. Okay? So, para magawa yung mga functions ng inventory, kailangan ng mga company ng mga types ng inventories. So, yung una nga dyan is yung raw material inventory. So, ito yung mga na-purchase, okay? Or nabili sa ibang company, no? Yan yung hindi na-process ng company. So, yan yung raw material inventory. Okay? So, ito, inventory na to ay pwedeng i-connect natin doon sa process ng supplier. Kung gaano ba sila kadalas nagsusupply. Okay? Para ma-decouple natin or ma-connect natin yung time it takes na makagawa sila ng materials or resources doon sa kung gaano naman natin kailangan yun sa company natin. Okay? Para di tayo magkukulang, di rin tayo magsusobra. Next is yung type ng inventory na work in process or WIP inventory. So ito yung mga components or raw materials na nag-undergo na siya ng ilang changes doon sa process pero hindi pa siya finished or completed. Okay? So nag-i-exist yung mga WIP na yan dahil yung time it takes for a product to be made na kung tawagin ay cycle time, okay, ay hindi pa tapos. Okay? So kung mababawasan natin yung cycle time, mas mababawasan naman natin yung inventory. Okay? Dito sa WIP inventory. Okay? Next. Dito pinakita sa saan? Dito sa figure 12.1. Okay? Yung material flow cycle. Okay? So, mula dun sa preparation, sa input hanggang sa output, yan yung cycle time niya. Okay? So, most of the time, yung work na ginagawa ay nakakategorize yung mga materyales sa WIP or in process inventory. So, 95% of the cycle time yung kinakain niya, no? So, not productive time. Kaya nga, under ito ng ineffective time. Yung nakukonsume ng mga work in process inventory. Kaya, bawasan natin yan. Yung time na nakukonsume nila. Next is MROs. So, ano naman itong MROs na ito? So, ito yung mga inventories na devoted sa M. Ano yung M? Maintenance. Ano yung R? Repair. Ano yung O? Operating supplies. Na kailangan para mapatakbo, mapanatili nating functional yung mga machineries. Okay? At yung mga processes ay patuloy na nagiging productive. Okay? So, kailangan dito is magkaroon tayo ng timing kung kailan mag-maintenance and magre-repair. Parang dati sa work ko, no? May mga maintenance na pwedeng gawin habang tumatakbo yung machine. May mga maintenance activity naman or repair na hindi pwedeng gawin habang tumatakbo yung machine. So, kailangan natin is up to us managers para mag-schedule noon. Okay? Para ma-manage natin yung mga resources under ng MRO inventory ng maayos. Then next is yung tinatawag na finished goods inventory. So syempre kaya nga finished goods, yan na yung completed product. So na nag-await para i-deliver sila or i-ship sila. Okay? Next is itong managing inventory. Paano naman natin minamanage yung mga different inventories na iyon? So, ang mga operations managers ay nakapag-establish ng mga systems for managing inventory. Okay, so dito, pag-uusapan natin yung two ingredients ng system na ginagawa ng mga operations manager sa pag-manage ng inventory. So, una is, paano ba kinaklasify? Yan, yung mga inventory items. Okay? And pangalawa, gaano ka-accurate, okay, yung inventory records na dapat na maintain ng isang company. Okay? So, yan, under kasi yan ng ABC analysis kung tawagin. So, dito sa ABC analysis, dinidivide niya yung mga on-hand inventory sa tatlong classifications. Kaya nga ABC eh. So, classification A, classification B, and classification C. So, may kaugnay siya doon sa Pareto principle, 'di ba? Na discuss na sa inyo 'yan, yung Pareto principle. Okay? Kung saan yung pinakauna, syempre siya yung pinakamahalaga, yung classification A. Sumunod na mahalaga yung B. Yung pinakadulo, yung hindi gano'ng mahalaga is yung classification C. Okay?
And syempre, dahil nga mahalaga yung A, siya yung bumubuo ng mataas na percentage ng mga inventories. Okay, pag yung B naman, nasa ano lang yan, medium. Yung C, konti lang yung binubuo niyang inventory cost. So, cost yung pinag-uusapan natin dito Kasi pag sinabi natin Pareto analysis, hahanapin natin yung tinatawag na few important things. Okay? Isi-separate natin siya dun sa many trivial things. Ibig sabihin, yung mga inventories na nagko-cost ng pinakamalaki sa company, isi-separate natin sila dun sa mga inventories, okay, na hindi naman ganun kalaki yung kino-cost sa company. Okay? So, dito, yan, merong graphic representation of ABC analysis. O, makikita ninyo na yung letter A, items. So, ito, no, A items, yung pinaka-malaking merong malaking percentage of annual dollar usage. So, pinaka-malaking yung gastos ng company para sa kanila. Pero, mapapansin nyo, kukunti lang yung items niya. Okay? Sumunod, yung B naman. Okay? So, ito yung medium, no? Yan. Tapos, yung pinakadulo is ito. Okay? So, pababa yung cost. Okay? Yung ganyan ginagawa sa ABC analysis. Okay? So, dito, kailangan meron tayong tinatawag na record accuracy. Ibig sabihin yan, kailangan na tama yung yung bilang. Okay? Yung quantity na binibilang natin dito sa pag-iimbentaryo. Okay? So, paano natin magagawa yung record accuracy? So, sa dalawang pamamaraan. Una, yung periodic system, kung tawagin, or periodic checks. So, halimbawa, meron tinatawag na daily inventory check. Okay? So, gagawa kayo araw-araw ng daily inventory checklist. So, yun yung periodic. Okay? Periodic system require. So, regular, check siya ng mga inventory. Okay? So, tas may tinatawag naman na isa pa, yung tinatawag na kung tawagin na perpetual check. Okay? So, pag sinabi naman natin perpetual inventory, okay? Yung tinatrack niya yung both receipts and subtractions from inventory on a continuing basis. Okay? Ibig sabihin, yung lahat nung nabawas at pumasok sa inventory ay tinatrack ng tinatawag na perpetual inventory tracks. Okay? Hindi siya nakafocus sa kung ano yung nasa floor ngayon. Nakafocus siya dun sa plus minus. Ano yung nagamit, ano yung pumasok. Okay? Yun yung perpetual inventory. Okay? So, kailangan ginagawa natin yun, yung periodic and perpetual inventory checks para magkaroon tayo ng record accuracy. Okay? Sa ating inventory. The next is yung tinatawag na cycle counting. Pag sinabi natin cycle counting, ibig sabihin niya, nagkakaroon ng continuing audit yung isang company. Parang dati sa work ko, no, kada end of the year, okay, merong yearly inventory na ginagawa. So, binibilang lahat ng ending inventory sa loob ng isang taon. Dapat tugma siya, no? Para siyang ginagawang parang accounting din yun eh. Okay? Accounting for the whole year. Dapat tugma yung mga timbang ng mga ingredients, okay, yung lahat ng pumasok and lumabas. Okay, doon sa process ng pagmamanage ng inventory. Okay, cycle counting or yung tinatawag na audit. So, kalimitan ginagawa yan ng mga managers from the mother company. Okay? So, ano ba yung advantages ng tinatawag na cycle counting? So, na-eliminate niya yung shutdown and interruption of production. Kasi nga naman, kada end of the year lang yung ginagawa. O kaya, kada end of, sabi natin, end of 6 months. Depende sa company nyo. Next is, it eliminates annual inventory adjustment. Okay? Kasi nga, nabibilang or naka-account lahat ng raw materials na pumasok at lumabas sa isang inventory management system. The next is trained personnel audit the accuracy of inventory. Kasi yung mga tao na, mga auditors kung tawagin is, alam nila kung paano binibilang. Okay? Or kina-quantify yung mga inventory na yan. They are highly trained. The next, allows the cause of the errors. Ayan. So, malalaman din, bakit nagkulang yung materials na ito? Nagkaroon ng root cause analysis ngayon. Ay, may butas pala yung pinaka-tube, okay, ng machine. O, nalaman dahil pa dito sa cycle counting na yan. Masusolusyonan pa iyon. Next, maintains accurate inventory records. Ayan. Kasi nga, proper auditing ang ginagawa dyan. Kaya na-maintain yung good record.
Okay? Next is control of service inventories. Okay? So, sa control of service inventories, may mga applicable techniques. So, ano yung mga applicable techniques na ito? So, yung una is yung good personnel selection, training, and discipline. Okay? So, example niyan is sa mga food service, sa mga wholesale, mga retail operations, kung saan yung mga empleyado nila is merong access sa directly consumable merchandise para alam nila kung paano ba dapat ini-store, okay, yung mga merchandises na iyon. Okay? And next is tight control of incoming shipments. Okay? So yung task na yan ay ina-address ng mga companies, okay, na sa tinatawag na Universal Product Code or barcode. Okay? Yung nakikita nyo yung mga RFID, mga kinocode nila na binabarcode para magkaroon ng tight control ng incoming shipments. Walang makakalusot. Next is effective control of all goods leaving the facility. Okay, so yan naman yung trabaho na ina-accomplish ng mga magnetic strips o yung mga RFID tags nga. Okay? Para alam kung ilan ba yung lumabas doon sa loob ng floor o production floor ng isang company or warehouse ng isang company. Okay? So nagkakaroon ng surveillance sa paglabas-pasok ng mga materialis na iyon. Okay? So next, example, yung ABC analysis. Paano ba ito ginagawa? Okay? So dito may problem, no? So yung Silicon Chips Incorporated, maker of super-fast DRAM chips, wants to categorize its 10 major inventory using ABC analysis. Okay, so ano yung approach dito? Yung company, okay, inorganize nila yung mga items nila, syempre doon sa gastos nila. Okay? Then, so annual na gastos nila. Pinapakita yan dito sa given na table. Okay, so ito yung mga items, stock number, okay, mga codes to, no? Tapos, ito yung mga percentage of number of items in stock. Ayan, kung ilan, percentage sa kabuuan, no? So, total of 100%. Then, ito yung annual volume units niya, pangatlo. Then, i-multiply lang sa kanilang cost. Mapapansin nyo dito na yung pinakamahal na materyales, sila yung nasa una. Dito sa classification na A. Okay, sumunod na mga mahal is ito, yung B. Sumunod, pinakamura, dito sa C. Okay, mapapansin nyo rin na yung A, kukunti lang yung quantity niya. Ayan, 20% nga lang siya. Kung bibilangin yung mga items na yon over 100%. Pero, nagko-constitute siya ng 72% ng cost ng inventory ng company. Parang sa Pareto nga, di ba? So, ginagawa lang dito is inihiwalay or dapat alamin yung mga dapat i-priority na materyales kasi nga mahal yung or expensive yung presyo ng materyales na iyon. Dati sa work ko, no, yung 1 kilogram ng isang powder, okay, ingredients na yun nagkakahalaga ng million of pesos. So yung mga ganung materyales, no, kahit kukunti lang sila pero mahal, kailangan ma-breakdown siya dito, malaman siya dito sa ABC analysis. Okay, para ma-priority kung ano ba yung dapat laging binibigyang pansin sa inventaryo. Ayan, no. Sabi dito, yung objective nito is to try to separate the important. Siyempre, ang important dyan yung mga A, no, from the unimportant. So, yung mga ganong hindi naman mahalaga, yung mga C. Kasi 5% lang naman yung kumbaga mura lang yan Mura lang nilang mabibili. Kung ano dapat ang focus nila sa pag-manage ng inventory is ito, yung A o kaya yung B. Okay? Kasi sila yung nasa high and medium na presyo. Okay? Or expenses ng company pagdating sa inventory. Okay? Next example is itong cycle counting at Kohl's Trucks Incorporated. So, yung company na yan, isa siyang builder ng high quality refuse trucks. Ano yung refuse? Ano yan? Basurahan na truck. O yung mahakot ng basura. Okay? So, meron siyang 5,000 items sa kanyang inventory. And it wants to determine how many items to cycle. Count. So, ilan daw yung bibilangin kada araw. Yun yung gusto niyang malaman.
Okay, so yung approach, nakapag-hire daw sila ng isang OM Operations Manager student, okay, for the summer. Okay, so the firm determined that it has, meron siyang 500 A items, 1,750 na B items, may 2,750 na C items. So, ang company policy or sinusunod nila is kailangan mabilang muna lahat ng A items every month. Okay, so yan ay meron 20 working days. Lahat ng B items kailangan mabilang every quarter o meron niyang 60 working days. Lahat ng C items kailangan mabilang siya ng 6 months or 120 working days. So yung company kailangan i-allocate niya yung mga items na yon na mabibilang kada araw. Okay, dito sa cycle counting. So for the solution, yan ilagay lang yung mga given dito, yung A 500, cycle counting policy 20 working days. So anong ginawa? Dinivide lang, no? Yung quantity doon sa ilang araw ba yung sa policy. So dito 500 over 20. So kailangan makabilang ng 25 items. Okay, sa class A item per day. Kailangan makabilang ng 29 items sa class B. Then kailangan makabilang ng 23 items sa class C per day. So a total of 77 items yung kailangan mabilang per day. Okay? So, ano yung insight niyan? So, this daily audit of 77 items is much more efficient nga naman and accurate kaysa naman yung magbibilang kayo doon sa pagkatapos pa ng isang taon. Okay? Kasi pwedeng may mawala. So, kung araw-araw nagbibilang, mas mainam. Okay? Hindi yung sa isang taon pa kayo magbibilang. Okay? Next, itong mga inventory models. So, inventory control models assume, ito yung mga assumptions nila, that demand for an item is either independent or dependent on the demand of other items. Okay? May independent tsaka dependent. So, iba-ibang klase ng problem dito yan. Next, holding cost are the costs associated with holding or carrying the inventory over time. Yan yung cost sa pagtatago ng mga materyales. Kaya nga holding cost. So, ito yung mga category niya dito sa table na to, no? Ng holding cost. So, yung housing, yan, ibig sabihin yan, yung renta. Kasi kadalasan yung mga companies, nagre-renta sila ng mga warehouses. Material handling. Okay, yan yung mga equipment na ginagamit. Halimbawa, yung forklift, no? Next, labor cost. Okay? Sa labor cost naman, yan yung, siyempre mga tao na nagre-receive ng item, okay? Nagbibilang ng mga inventaryo, yung labor cost yan. Then, inventory cost naman, yan yung mga, pag umuutang yung company. Minsan kasi purchase order lang, no? Ibig sabihin, hindi agad binabayaran. Or insurance na rin, ng mga inventory, baka masunog or ma-deteriorate. At least may insurance sila. Then, pilferage, ano ibig sabihin yan? Yung mga tapon. Halimbawa, nabutas yung sako doon sa warehouse, yun yan. O yung pagkabulok, obsolescence. Okay, na-expired na, no? Hindi na nagamit. Overall carrying cost, so, yan, 26% daw, no, kadalasan ng mga yan, okay? Or overall carrying ng pinakabuang cost, ito yung kanyang carrying cost. Okay? So all numbers are approximate as they vary substantially depending on the nature ng mga businesses. Okay, pati na rin sa location and yung mga interest rates. Okay? O next, yan yung holding cost O sumunod naman yung ordering cost. So, yan, dito, no? Pag sinabing ordering cost, includes cost of supplies, forms, and other processing, purchasing, clerical support, and so forth. Sabihin yun yung cost na na-incur sa company kapag umorder sila. Okay, and may mga forms na pipil upan, pagpaprocess, pag mga clerical, mga nagpapaserox, bayad sa tao, and so forth. Okay, yung setup cost naman, okay, yan yung cost na to prepare a machine or process for manufacturing an order. Ayan, siyempre, magsiset up muna yan, depende sa specification na kailangan ng customer. Okay, so tandaan yan, holding cost para sa pagtatago or pag-warehouse ng resources, materials, ordering cost, yan naman yung cost sa mga tao na umu-order. Okay? Kasi binabayaran din yan. Then setup cost yung pagpe-prepare ng mga machineries, okay, sa paggawa ng product.
Okay, so dito, yung mga inventory models na yan, under ng independent demand. So, yung una is yung tinatawag na EOQ or yung economic order quantity. Kailan siya gagamitin? Most commonly used daw siya kapag gumagamit nitong inventory control techniques na ito. Okay, so tingnan natin bakit siya most, no? Mamaya sa example niya. The next reorder point, yun yung inventory level kung saan kailangan nang umorder or mag-place na ng order yung company. The next is production order quantity model. So, useful siya kapag yung inventory is continuously building up over time. Okay? And traditional economic order quantity assumptions are valid. Ibig sabihin yan, continuous yung paggawa ng product. Yan yung ginagamit na EOQ or order quantity model. The next is quantity discount model. Okay? It is simply about reduced price for an item when it is purchased in large quantities. So, yun yung pag maraming binili, ito yan, quantity discount model. Mas makaka-discount or makakatipid. Ito na, problems. So, finding the optimal order size at Sharp Incorporated. So, yung company na yan, gumagawa sila ng painless hypodermic needles. So, yun yung sa mga swero, no? Would like to reduce its inventory cost by determining the optimal number of hypodermic needles. Kung gaano ba kadami yung kailangan nilang i-order, yung optimal number. So, yung annual demand nila is 1,000 units. Setup cost or ordering cost is $10 per order. At yung holding cost nila per year is $5 or $0.5. Okay, so for the solution, gagamitin lang natin yung formula na ito. No? So, ito yung hinanap natin, yung EOQ equals, ito meron tayong constant na 2. Okay, multiply sa D. Ano yung D? Yung D yung annual demand, which is 1,000. Multiply sa S. Ano yung S? Yung S yung setup or ordering cost, which is $10. Over yung H. Yung H yung holding cost per year na $0.5. So, equals yan sa 200 units. Okay? So, na-insight dyan. Dapat yung company, alam na nila ngayon kung gaano ba kadami yung dapat nilang i-order, which is 200 units. Okay, so yan yung basis ng company for determining ordering and holding cost for this item, as well as the number of orders to be processed by receiving and inventory departments. Kumbaga, napo-project na nila kung ano yung pinaka-optimal na kailangan nilang i-order. Next, computing number of orders and time between orders at Sharp Incorporated. Okay? So, dito naman, kino-compute naman kung gaano katagal ba bago umorder ulit. Kasi, or time between orders. So, dito, sinabi, meron siya 250-day working days per year. Okay? And gusto na nila malaman yung number of orders at yung expected time between those orders. Okay, so gagamitin lang natin yung mga equations na to. Nakalagay yan dun sa inyong PDF reference. So, yung una, ito, no? Yung N, yan yung number of orders. Okay? So, demand over order quantity. So, ano yung demand? Kanina, ang demand ay 1,000. Diba? Tapos, ang order quantity ay 200. So, meron kang 5 orders per year. Next, ano yung T? Yung T yung expected time between orders. So, ano yung formula niya? Number of working days per year. So, yan, given 250 working days per year. Then, over expected number of orders, yung N, which is 5 orders. So, merong 50 days between orders. Okay? So, anong insight dyan? Ngayon, yung company, alam na nila, okay, hindi lang nila alam yung, kung ilan yung, hindi lang nila alam na kung ilan yung i-order nila, pero alam na rin nila ngayon yung time, okay, between those orders na 50 days. Okay? And merong 5 orders per year. Okay, so mahalaga yan kung para alam ng managers kung kailan sila o-order. At i-check din kung nakailang order ba sila sa isang taon. Kung pasok ba dito sa optimal number of order frequencies. Next, computing combined cost and ordering holding cost. Okay, so kukombine naman yung dalawa na yan. So, yun pa rin yung problem, no? I-determine lang natin yung combined annual ordering tsaka holding cost. So, yan, may equations naman na gagamitin dyan. Okay, so equation na yan is ito. Tandaan nyo yan, no? Take note. So, ito yung total cost. Tapos, itong una, ano ito? Yung ordering cost. Okay? Ordering cost or setup cost. Yung pangalawa, kasi H yan naman yung holding cost. So, i-combine lang natin siya para magkaroon ng total cost. So, yung D, kanina is 1,000. Yung
yung EOQ natin is 200, yung setup cost natin is $10, tapos plus, yung Q nga natin ay 200, yung may constant dyan na 2, times yung holding cost na $0.5. So, nakakuha tayo ng $100. Okay na? Total cost. So, these are the annual setup and holding costs. Yung $100 na yan, total, does not include the actual cost of goods. Okay? So, ibig sabihin, ano lang yan, para lang yun sa total cost ng pag-order and pag-hold ng mga materials. Okay? So, makikita natin dito na yung EOQ model, okay, meron siyang holding cost. Okay? At meron siya laging order cost na equal silang dalawa. Kasi mapapansin nyo, di ba, yung ordering cost $50, yung holding cost 50, no? So ganun, equal silang dalawa. Next is yung EOQ. Sinabi dito robust model. Ibig sabihin niyan, matibay or reliable na model. Bakit kaya? Tingnan natin dito sa problem. So yung management sa Sharp Incorporated examples underestimates total annual demand of 50%. Ibig sabihin, na-overlook nila, no? Mas mababa pala, underestimates yung kanilang pag-i-estimate nga ng 50%. Ibig sabihin, instead na 1,000, gagawin nilang 1,500 needles. Okay, 1,500 needles. So, while using the same Q, ibig sabihin yung nakuha natin kanina ng EOQ. Ngayon, how will the annual inventory be impacted? So, diyan kasi mapapatunayan kung reliable ba talaga itong EOQ model na ito. Kahit taasan pa yung, ibig sabihin yung estimate is hindi doon sa na set kanina na mas precise na 1,000, tinaasan na ng 500, naging 1,500. Okay? So, paano siya na-impact? Tingnan natin. We will solve for annual cost twice. Dalawa, no? So, una, i-apply natin yung maling EOQ. Okay? Then, sumunod, yung correct na EOQ. So, for the solution, if the demand dito sa example is, ito na nga, ginawang 1,500 needles rather than 1,000, but the management, yun pa rin yung ginamit, no? 200 pa rin yung EOQ niya. Okay? So, kasi pag ginamit mo kasi yung 1,500, pag nag-compute ka dun sa EOQ, ito na dapat yung Q mo yung 244.9. Okay? Pero dito, gamitin pa rin natin yung 200. Ayan, 200 pa rin nakalagay dyan. 200. So, ano yung makikita natin? Yung magiging cost is $125. Okay? $125. However, kung gagamitin naman natin yung 1,500, okay, na merong EOQ na 244.9, itong 244.9, kung gagamitin nyo yung formula ng EOQ, okay, na merong 1,500, yung kaninang problem, makuha nyo yan, yung 244.9. Okay? So, makikita dito na $122.47. So, paano nasabing robust or matibay or reliable yung EOQ model? Kasi hindi naman nagkakalayo yung $125 sa $122.47. Kahit 50%, no, up to 50% yung difference ng mga na-estimate nila na demand. Okay? Kahit over 50% pa. So, ganun ka reliable yung EOQ model. So, dito sinabi lang yung mga percentage. Ang pagitan lang pala nila is 2% lang. Imagine that, 50% na yung pagitan nung dalawang dalawang demand, okay, sa isa. Pero 2% lang naman yung cost na difference nila. So, ganyan ka-reliable yung EOQ. Kaya sinabing robust model. Okay? So, next example, computing reorder points or ROP for iPhones naman without safety stock. So, kung kailan lang o-order ulit yung company. So, yung Apple Store na yan, meron siyang demand na 8,000 iPhones per year. And nag-operate siya ng 250 working day per year. And pag-deliver siya ng 3 working days. Pero, minsan daw naging 4 days. Okay? So, the store want to calculate reorder point without safety stock. Okay? And then, with 1 day safety stock. So, siyempre, yung walang safety stock, yung pang 3 working days lang. Yung may safety stock, yung pang-4. Okay? Pag sumobra ng isang araw nga, wala sa 3 days. So, gamitin lang natin yung kanyang formula, no? So, ito yung kanyang formula, no? So, D is equal to, ano yung capital letter D? Yan yung demand. Okay? Na 8,000 per year. Then, ano yung nasa baba niya? Yung number of working days in a year.
250. So, meron kang 32 units. Okay, 32 units yung kanyang pinaka-reorder reorder point. Ibig sabihin, pag nag 32 units na, okay, yan yung number of days niya, kumbaga, na kailangan na magamit dito sa formula pa. Kasi may isa pang formula, yung ROP. Okay, so ano yung nakuha natin kanina? Itong 32. O, 32 units per day, multiply sa lead time. Okay, kasi ito yung kanina, di ba, na nakuha natin. Which is 32 units per day. Okay, times natin sa lead time. Yung L dyan, lead time yan. Sabi kasi 3 days eh. So, 96 units. Eh, paano naman kapag naging 4 days? Magpa-plus ka lang ng isang 32. Okay, kaya nga, pag plus mo yan ng 32, is ito, 128 units. Okay? So, ano insight niyan? Pag yung iPhone inventory stock drops, bumaba siya ng 96 units, okay, an order should be placed. Kailangan order na ulit yung company. Ngayon, kung magkakaroon man ng safety stock for a possible 1-day delay, okay, so dapat 128. Okay, yung kanyang reorder point. Tapos dapat umorder na siya. Okay, so depende sa policy ng company kung lalagyan niya ba ng safety stock o hindi.